Sumoto, nga gilak ni ati siyang ang room ug didto nagsugod na siya istorya. Ngan si ati siya nga, maruti mong nabatian day. Nitubag ko nga, oo te. First time man ko naka-experience ani. Hadlok kayo. Nitubag siya nga, ako ninyo day sa hawa na lang mo diya. Kay gitripan yun ka na. Nitubag ko nga, te, unsa gyud day nang naa sa CR niya. Nganong gilak mo na. Nitubag sa ati siyang, ingon nila, naa daw babae nga naghikog diha sa inyong CR. Maong gilak na. Ning siga jod ako ang mata. Walay pilok-pilok. Nitubag ko nga, kinsa mang bayhana te. Border sa dere. Nganong naghikog man siya. Tubag siya nga, ingon nila sa una, wala man daw to siya gahikog. Giatake sa heart. Mo na ingon sa tag-iya. Kanang atong landlady, dili na siya mao ang landlady pagkahitabo sa una. Wala na siya kahibalo sa history dito. Nitubag ko nga, nahadlok na ba ako te, kay permi magparamdam na ko. Tubag si ati siyang, balhin na lang mo daysan. Katong border diha nga nibati sa una, isa ra ka bulan daysan, ni hawa ito siya. Si manang laniday, kanang tindera dira. Kabalo na siya unsay nahitabo dira. Pero lisod lang kay na siya pa istorya. Ikapila na namon nagibitik, pero dili yun. Sulayelan na. Sumotong gistoryahan ako ang ate Vel. Ugotro pod siya, kay nakurat kayo. Wala siya magtuo nga naay ingon ana nga nahitabo dira. Nitubag ko nga, te, siya raw walay istorya silang ati RR dere. Nitubag si ate nga, ingon raman sila, nga naa daw namatay lagi dere, pero naam daw to'y sakit sa heart. Daan naman daw tong nagluya-luya. O gipamisahan naman daw to nila dere. Tubag ko nga, wala yun kag-ingon na ko anat yun. Nitubag siya nga, kabalo man kong mahadlo ka, dili na unya ka muhigda dere, ako ra isa. Basta humanon lang nato ning bulana, muhawa na ta dere. Sumoto nga gitug-anan nako akong mama, o gusto siya nga dili na may matulog sa boarding house, kay naay bad spirit. Pero nihangyo si ate, nga bisan ikatulo lang sa isa ka semana lang, kay sayo kay iyang klase, og naanay night subject. Tambag po ni mama, nga mag-ampo lang ni Permi. Kung lahi na jud daw ko no, makitulog may sa pikas kwarto. Kada makafeel kog lain sa kwarto, mag-ampo gyudayon kog amahan na. Mawala sa biya. Never na pud kog magtambay sa kong kwarto, nga ako ra isa. Sumoto nga nagpahibalo na mi sa landlady nga taman rami katapusan sa boarding house. Silang ati RR kay mohawa na po. Pero ambot lang kung unsay nahuna-huna nila. Nga nag-trip-trip man na sila. Nga mag-spirit of the glass. Uban ang taga room 1 dari sa mong kwarto. Dayon nag-circle na sila. Ug namalong ug suga. Ako kay naara sa kilid sa kong ate. Dayon nangutan na sila. Nakadere. Pero wala nilihok ang baso. Babae ka o lalaki? Wala gihapon na tandog ang baso. Nasuko ka na mo? Wala gihapon. Nakayuyab? Wala gihapon milihok ang baso. Gwapa ko? Pero wala ra gihapon. Makauyab ka ako, maminyo pa ka ako. Dala na katawa gamay silang ate. Sa akong mind, binuang naman ni ilahap. Nagtikongkong rayod. Then istorya kong ate, nga kailakas akong manghod nga si Sal. Wala ra nilihok, pero nakabati ming tanan ug bugnaw kaayo na hangin.
kanang mihawop ang kandila. Kanang napalong jud amo ang kandila. Dayon nilihok gamay ang baso ug nagtinan-away sila. Nikalit lang nga nilagkupo ang portahan. Basta kay kaming tanan nakaigpot yun ug murag ng lupad among espiritu. Dayon diretsong dito. Hoy, nag-unsa mo diha? Dayon ni katawa. Pastilan kay si ate di ay nga taga second floor. Kurata yun na mo. Kung naay may sakit sa heart ato kay atakihon yun. Sa moto nga nanggawas mi tanan ug sa rumuan mi natulog. Ningon ko nga, te, tinuod ka tong nilihok kaniha ang baso. Tubag si ate, nga dili sad ko sigurado sa. Itubag sa TRR, nga ako ray galihok ato. Abi yun na ako nga tinuod tong lihok. May gani kay binuang rado. Nagwonder sad ko nga nung sako siya magparamdam. Gitripan ragyod tingali ko kay ako'y pinakabata. Usahay ka ng padulong na ko matulog, dili na ko sa kong bed matulog. Tapad na ko sa kong ativan, bisan mura na may tinapa. Kay sok-sok yud ko siyang kilid. Ginaistoryahan ako sa kong unahuna tong babayi sa siya. Kapag sa man ganito siya, punta dili miniya hilabtan. Kay wala man may nang hilabot niya. Kung noon sa manggani siya, unta madawat na niya. O unta mukuyog na siya sa Ginoo. Ako mama po'y nagtudlo na ko ana nga istoryahan sa unang-una. Siguro effective ra po. Pero naagoy kasa nga nakamata ko kadlawon kay gitugnaw kayo ko. Nakadungog yun ko nga naay nagilid. Sa kahadlok na ko, wala yun na ko, gibuka ako ang mga mata. Kanang nangita ko sa kong habol gamit ang tiil o kamot. Masulubon kaayo ang gahilak. Murag gabakho yun. Gaampo na lang kog Hail Mary ug nakatulog ra ko balik. Naunsa kaning bayhana. Guol kaayo siya paminawon. Sa moto, nga naisa ka adlaw nga naarami ni ate sa kwarto. Si ate kay naghimo og project. Ako kay nagsulat-sulat og autograph. Sa bintana ako nagsulat. Lapad man ang sandayana. Nag-smile pa ko samtang nagbasa-basa sa mga gipangsulat sa mga classmates. Pero, nakadungog na sad ko nga naay nanigsan. Kani karon kay medyo kusog-kusog. Nitanaw ko sa kong ate. Seryoso kayo. Tanaw ko sa CR. Wala man pod. Hilom raman. Dili gikan sa sulod ang tingog. Dayon nitanaw ko sa kakuyan. Nakakita og lalaki nga nagtindo. Medyo halap-halap man kay gisay. Gitutukan din ako. Nagpaabot ko nga muli. Naghawid man noon na siyag busy o gilikos niya siyang liog. Pero naghawid man na siyag busy o gilikos niya sa iyahang liog. Nakasinggit yun ko. Nagdagan-dagan ko padulong ni ate. Nangutana siyag naunsa ko. Nitubag ko nga nakakita kog lalaki nga naghikog sa gawas. Nakuratan pod si ate o gitan-aw niya sa gawas. Naningon si ate nga, Ginoo ko ni Musan, sinong sidro tawo na, tiglampas na diya. Dinisyagit akong ate, nganong sidro? Naibunga nga tambis da. Nitubag pod sinong sidro, nga wala man da. Dayon nitanaw kog balik, unya buhi man ang lalaki, unya walay pisi. Naunsa na mani akong pananaw, bisan unsa na lang mani ako ang makita. Then one time na ako sa tindahan ato nga naglingkod-lingkod. Naingon si Manang Lani nga,
Day, nabiyay nangita nimo. Nangutan ako nga, kinsa sad te? Nitubag siya nga, katugong kaistorya ni mo dere nga nangita og bakante. Nitubag ko nga, wala man ko kailato niya te. Diri na ko nakahigayon nga mangutan na ni Mana. Nangutan ako kung pila na siya katuig diri. Ug daghan sad ko gipangutanan niya. Nangutan ako niya, nga te, nganong sirado man ang CR na mo sa 3rd floor. Nitubag siya nga, guba naman na maong gisirado. Ningon ko nga, tinuod te nga nay namatay diha. Nitubag siya nga, Diyos ko ni Mosel og nangoros niya. Nitubag ko nga, lagit diba? Tinuod? Daghan manggod kay kog nabatian diha sa mong kwarto. Ug feel na ko, naani kalibutan atong babaye sa kong damo. Kaila ka tong namatay sa kwarto ta. Nitubag si Manang, kanusara ka nakadamgo day. Nitubag ko nga, taod-taod na te. Hindi ramanggod ka na. Mata-matahon kog pisi og mga buho. Naon sa giday ng kwarto na mo te. Daniingon si Manang nga katong namatay diha sa una de. Wala gyud to siya giatake sa heart. Naghihikog gyud to siya. Nangutan ako, nganong gihikog siya te? Nitubag siya nga, si Isabel, bag-o raman to siya nagsaka diri sa una. Taason tong bayhana. Guwapa, gamay og nawa. Tranibalhin ra po to siya eskwela diri. Siya raman anang kwartuha sa una. Wala siya kauban. Pero nahibuwong kato niya. Kay walay sulod-sulod sa klase. Unya naa permi sa kwarto gakulong. Makikistorya man po siya. Makikistorya man to siya po. Birthday gani atong landlady na apot to siya. Apil sad og picture-picture. Pero maklaro man nga problemado siya. Ganiwang po to siya. Then after 3 months nga pagpuyo niya dere, naghikog siya. Nitubag ko nga, unsa kay rason nga naghikog siya te? Nitubag si Manang Lani nga, ikaw ra gyud akong gisapaan na nitay. Ayaw tug-an bisan kinsa, kay na-issue ni sa una, nga buntis to siya. Tubag ko nga, hala, mao ba te? Tubag siya nga, buntis siya, ug wala panaguti siyang uyab, ug gibiyaan siya. Maong nagpakamatay siya. Nang limbawot yod akong balhipo sa giingon ni Mana. Mo di ay nga nay permi nga magilak. Kay di ay wala pa siya naimutang. Ikapila na jud ko nakadungog anang magpakamatay gumikan sa uyab. Karon kay tinuod di ay. Na-shock kayo ko. Na-shock kay ko. Gningon, nganong magparamdam pa man na siya te, nga dugay naman namatay siya. Tubag si Manang, mo nang dili na ako matubag dahil sa Mayo ana, iapil siya ni mo og ampo nga mahimoyo na siya. Looy kayong bayhana. Sa motong human na mag-istorya ni Mana, kanang bitawng niguot og bugat kayo kong dugan. Nasakitan ko para niya. Na-feel na ko iyahang subo. Sukad ato kay kung mag-ampo ko, iapil na nako si Isabel. Then 1 week na lang kay muhawa na mi sa boarding house. Og hangtod 2 nights na lang yun. Ang antos na mo kay makauli na mi sa balay. Hapon na to. Og ako kay gidunghay kayo. Nakatulog ko og nagdamgo na sad ko. Sa damgo na ko naglingkod ko sa kong katre og nagatubang ko sa isa ka babae. Nakatalikod siya samtang nanunay. Di na to isa ka babae nga nadungog ko nga niingon niya. Day, nindot kayo kag buho. Mulakaw na ta.
Pero ayha nilakaw ang babae. Nitanaw pa siya na ako. Pagkita na ko siyang nawong, nakurat ko. Siya man tong babae nga ako nakita diri sa bintana. Guwapa kay siya. Gamay og nawong, og nindot og lawas. Mi-smile pa siya na ako, og nilakaw. Ako pa siyang gitawag, pero nawala ka na. Nahanaw na. Pagmata na ko, ni diretso kog naog, og niadto ko sa tindahan. Ingon ko man ang lani nga, ate, di ba ingon ka nga nakay-picture ato ni Isabel? Nakadiha, ate. Tubag siya nga naman. Itubag ko nga, nate, patanawa daw ko, basin malimot ko si handag ko. Tubag si Manang, ako sang pangitaon day ha. Noon sa diay, nitubag ko nga, nagdamgo ko niya, ate. Namugnaw jud ko og nakulbaan ko nga nagtanaw ko sa picture. Siya jud. Si Isabel ang babae sa kundam ko. Siya ang babae sa CR. Gitanaw jud nako ayo iyang no. Sa kong nahuna, naunsa jud ka siya. Nganong naghihikog man siya. Then one time, na ako sa sulod tindahan ani. Naana sa tong lalaki, nga nungutana kung naana ba'y bakante. Nitubag si Manang lani, bakante ng room to, 3rd floor daw. Mohawa naman ni sila. Then gitanaw na ko siya, mura magkalit nga nag-uuli ang dagway. Gitutukan yun ako siya. Diningon na lang pud ko, nga musaka sa kutan. Nitubag si Manang nga sige daysal. Ningon pud ang lalaki nga sige sir. Mura mag-close, na-distract ko niya. Imbis na gunahuna ako aning mga bad spirits, naanasad ni siya nga misteryoso kayo. Sumauto, nga nangatulog na may ato, ug hinanok kayo ko. Nagdamgo ko nga naghigda daw ko sa kong kwarto, nga nagbuka ako ang mga mata. Dayon, naay ni gawas nga babayi sa CR. Dili maklaro ang nung. Dili manawong ni Isabel. Padulong nako ang babae. Diretso ko niyang gilikusan sa tiyan. Gilikusan ko niyang buhok. Taas kaayong mga buhok. Human ako mga kamot kay gilikusan ko niya. Dili na ako kalihok. Bisag unsaon ako klaro niya. Dili yun. Puti rang namo. Dayon, nawala siya gilid. Tua na di ay sa kong uluhan. O gituok na ko niya sa liog gamit iyahang mga buhok. Kanang nakasalapid nga buhok og tag-as kayo. Gikutan niya og ayo nga dili nako halos kaginawa. Nga mura nako gilumsan. Puro na ito ako ang makita. Naglugos nako ginawa. Daghan kay ko gustong isyag, pero walay mo gawas nga tingog sa kong baka. Motong nag-ampo na lang ko. Nakamata ko nga grabing beat sa kong heart ato. Gakurog-kurog ko ayo. Bugnaw kay kong kamo. Ug nakahila ko sa naitabo. Hanaday si Ate Fel og ningon siya, mura ka giorom sa ali gawas ata. Tama na buntag dito rami sa ubos na tulog. Grabe ang last night nako sa room 2 sa may 3rd floor nga mura man sad og last na gyud nako diri sa kalibutan. Sumoto nga nag-impake na mi sa mga gamit. Ug for the last time, nitan-aw ko sa CR. Sa kong nahuna, Ate Isabel, iampo gid ka nako permi. Unta mahimutang na ta. I know nga dili ikaw ang nagtuok nako atong gabi una. Pero pohon unta, maka-visit ko si mong lubnganan. Moto'y last na akong sulod sa burning house. After ato, wala na'y nagparamdam na ako. Wala na ako kita og mga buhok, PC og mga laing damgo. Hapsay na ako ang kinabuhi. Normal nagbalik. Pero wala yun ako kalimte sa Isabel.
na siya perme sa kong paggampo. Kada madto kog minteryo maglaan jud kog dagkot nga isa ka kandila nga para niya. Pero mga 6 months after, nagdamgo kog balik ni Isabel. Pero dili nahadlo. Katurang nanudlay siya siyang ug kadyo trasad kayo. Dayon padulong ko gawas sa gate sa eskwelahan nato. Day naay nanawag na ko. Paglingi na ko, mao man to ang lalaki nga sigig tutok nako sa una. Nangutan ako, unsa man niya? Nitubag siya nga, muli na ka. Sabay na lang ta. Sumoto nga nagkuyog miglakaw niya. Daningon siya nga, ila-ilas tamiga. Harayan di ay. Nitubag rasad ko, san? Dinungutan na siya kung pilay edad na ko. Nitubag kog 16. Niingon po siya nga 19 ako sal. Raya na lay itawag na ko. Nganong nihawa ka sa boarding house? Nitubag ko nga namalhin naman mi. Dayon nangutana jud ko niya. Nga nganong sige kag tutok nako sa una. Nitubag si Ryan. Aw, katong sa boarding house, familiar manggod kaayo imuhang no. Nitubag ko nga, familiar? Nitubag si Ryan, nga bitaw sa, nagdamgo ko nimo sa una. Nakuratan ko siya hanggingon. Nagdamgo? Sure di hawi. Diningon si Ryan, nga ikaduha jud ko nagdamgo nimo. Pagkita na ko nimo, nakurat gani kay ko. Murag connected ratasan. Ito bagirapod ko, nga mao ba? Natapos sa mong istorya kay ni sakay na kog multiple. Nadamguhan ko niya. Ikaduha, aha ka. Creepy na sad kaayo. Ayaw na gyud intawon ron. Sumoto nga isa ka semana ang nilabay. Nakita na ko si Ryan sa kamay karinderya. Ting paniod to man to. Sumingon ko, nga Ryan, tapad ko ha. Nitubag si Ryan, nga sige sal, naglabay-labay ko sa inyong eskwelahan, wa man ti ka nakita. Nitubag ko nga, intrams manggot. Ryan, kabalo ligi ka sa room 2. Nitubag siya nga, kasaka naman ko diya sa una. Nagininay CR nga kwarto. Nitubag ko nga, mau ba? Dinangutanan na sa si Ryan, nga sal, nga nabitaw nga ni hawa mo dito. Nitubag ko nga, motuo kag horror. Tubag si Ryan, unsa di ay? Sumoto nga gisulti tanan nako ni Ryan ako ang nagyan. Wala lang ko nagsulti nga naghikog tong Isabel. Pero ningon si Ryan, nga si Isabel sa half sister nako to. Mingsiga yun ako mata sa iyahang gingon. Nang limpawot akong balhibo. Ingon pa siya nga, mo sigurong nagdamgo ko nimo, kay connected na niya. Naghikog to siya sa. Nitubag ko nga, di ba buntis man to siya? Nitubag si Ryan, oo buntis siya. Pero, ang amahan kay Minyo na. Nitubag ko nga, ha? Unsay Minyo? Di ba nato siya'y uyab dahil pagkabalo nga buntis kay gibiyaan siya? Tiningon si Ryan, nga nato siya'y uyab siyahang giskwelahan sa una. Pero nakabalo na lang si ate, nga minyo uno na daytong laki. Mong nagbulag sila. Nibalin siya dere og eskwela, ug nag-boarding house dito. Pero gipangita siya ni Kuya Ansan. Nakitaan gyud si ate dere. Gugmaan ka si ate. Nagpadayon sila. Pero gibantaan siya sa wife ni Kuya Ansel nga ma-impluwensya kayo ang family sa asawa ni Kuya. Apilme kay gihulga. Nahibalaan pa yun niya nga buntis siya. Wala na kaya ni ate mong naghikog siya. Katong iyahang nauyab dere, bag-ora to sila. Isa pa ka bulan. Pagkabalo sa lalaki, nakikpulag og nilakaw.
Wala jud ko'y pamilok o way lihok-lihok nga naminaw ko ni Ryan. Ug ako siyang giingnan, tarong Ryan ba? Tinood ang gingon nimo. Pag si Ryan, tinood sa picture ni Ate Isabel. Ako na iyahang dapat. Itubag ko nga, siya gid ni si Ate Isabel. Ningon pa siya nga, naisa kuyog sila ni Kuya Ansel. Tanawa gani, murag ikaw nang naa sa kilid nga nagdula. Pagtanaw na ko sa picture, familiar kayo ang nawong sa laki. Ug pareha kay nakog nawong ang bata. Gitanaw yun nakog ayo ang picture. Ningon ko nga, Muslim na si Ansel Ryan. Taga-asa na siya? Oo, Sal. Wala ko kabalo kung taga-asa na si Kuya. Nitubag ko nga, kaila ko ani nga Ansel Ryan. Silingan na mo ni sa una. Nitubag siya nga, mao ba? Ikaw yuday nang naa sa kilid, Sal. Nitubag ko nga, oo, ako jud ni. Hingan si Ryan, Sal, pwede ka makuyog sa mua sa Sabado. Nindot kong maistorya ni mo si Mama. Kung mahadlo ka, kuyog lag ka uban. Sa mo to nga giuban ko ni Ryan sila ha, ug kuyog ako ang classmate. Dahil naanami silang balay. Dato silang Ryan, nindot og balay. Pagkita na ko siyang mama, pareha kayog nawong ni Ate Isabel. Ang papa ni Ryan ang second husband. Butan niyang mama, istorya pa. Si Ryan, ma, si Sel katong bae nga nadamguhan ako. Siya na itong naa sa picture ni ate. Kaila siya ni Kuya Anselma. Gihag ko sa iyahang mama. Kuningon, maayo Sel kinakaanhi ka. Pero naghilak ihang mama. Wala ko nagdahom nga maingon ato si Isabel. Baray itong bataa. Apil-apil o pageant, dakog pangandoy sa kinabuhi. Pero nadaot siyang iyak. Kaila di kang Ansel day. Tubag ko nga, o ante, igsuon to sa boss asa kong baka. Nangutana siya, asa naman siya gapuyo ron day. Nitubag ko nga, wala lagi ko kabalutan. Pangutanon sa nako akong papa. Nagtanaw-tanaw pa ko sa mga picture ni Ate Isabel. Saya nga kay niya. Guwapa kaayo, gamay nawong, din sexy. Then ay isa ka picture si Ate Isabel with a friend. Smiling kay sila sa picture. Nakabantay ko babae nga nagtalikod, nga taas kay buhok, nga tagahawakan. Nakasalapit. Pareha sa nagtuok nako sa kong damo. Wala na lang nako tagae o pansin. Ikuyog ko ni Ryan sa menteryo kung asa gilubong si Ate Isabel. Istorya na ko siya sa kung nahuna. Isabel, nakaanihin na yun ko na rin. O dayte nga sa kuha ka nagparamdam kay connected yun dayte. Nakibisita man day ka sa compound sa una. Sayang kay wala ta nag-ila. Giampo git ka na ako perme. Then itingog si Ryan ning ingon, te, ikaw yun nagpadamgo na ako ni Sel, no? Habugay yun ka, te. Guwapa man ni imong gikalag, te. Kakataon na kaayo mi sa kong classmate. Kung nisumpay pa si Ryan, nga bitaw, te. Unsa pa man imong gusto mahita po. Mining na ako'y kauban nga magsulbad sa imong problema. Punta makontak na mo si Kuya Ansel. Posible na kay kailaman si Sel. Sige te, moadto na mi kay ihatod pa na ako sila. Diningan si Ryan sa kuha, nga salamat kay sila. Nitubag ko nga, way sa payan Ryan. Salamat sad kay naliwanagan ako sa mga katalagman nga gipati na ako sa una. Mga tanar kong papa about ni Ansel Ryan. Sa moto nga nagkiistorya mi sa kong papa. Ug nangutana ko niya kung aha na silang Sir Ansel katong naa sa compound sa una. Ito ba kong papa, napaman, magkita man gani mi usahay sa City Hall dere. Naman na siya'y business partner dere. Nga naman sir, nito bag ko nga, naman ko'y kaila pa, nga kaila sa niya.
gusto makikita niya. Nito ba akong papa? Mo ba? Sige, ingnon na ako si Sir Ansel. Sa moto nga mga 2 months nang nilabay, pag-uli na ako sa balay, naa si Sir Ansel. Gistoryahan nako siya sa tanan-tanan. Kahilakon kayo siya. Feel nako gugmaan siya ni Ate Isabel. Wala man kayo siya istorya nako. Base nagpugong lang siya kay bata papod ko ato. Sa moto nga gikuyugan namo siya sa balay nilang Ryan. Hug nara ko sa balkon. Silang Ryan, Sir Ansel ug mama ni Ryan nasa sala. Wala na lang ko nakichismis kay family matter man to. Basta natunggan lang nako nga gahilak silang tulo. Taod-taod po sila nga gaistorya. Human kani adto sa lubong ni Ate Isabel. Nara ko sa waiting shed o kami ni Ryan. Si Ante o si Sir Ansel ray ni adto sa basyo. Kita kong Sir Ansel nga nagbako. Gahilak yun siya. Dahil naingon si Ryan nga wala kabalo si Kuya Ansel nga buntis si Ate Isabel. Nitubag ko nga, mao ba? Tubag si Ryan, mo siguro na gusto ingon ni ate ni Kuya Ansel. Nitubag ko nga, lagi no, at least karon nahibalan na gyud ang tinuod. Yung si Ryan, salamat Jason. Nitubag ko nga, no problem Ryan. Sa moto, nga sukad ato, kung na'y okasyon or death anniversary ni ate, ilahayod kong invited. Na ila na nako ilahang mga paryente o parte nako sa ilahang pamilya. Pero 2 years after, nanguyab nako si Ryan. O karon, naa na may tulo ka na. Moingon lagi siya ba nga basin ang purpose daw ni Ate Isabel kay para magtagbo among dala niya. Ang boarding house di ay kay giguba atong 2006 pa. O gipulihan og building. Wala na ibakas ng kahapon ng area. Modern na kayo. Kada mulabay ko dito, dili yun ko kalimot sa horror nga akong na-experience. Pero thankful ko ato kay nakatabang kong Ate Isabel og nakit-an nako ang akong forever. Ladies and boys, doon ang tagingon. Sana all.